Inindas ko nga lang pala ang konti kong pangkabuhayan dahil baka akala ng iba sa pagbablog ako nakakain at nakabili ng mga pagkain. Ang hindi nila alam, dito ako nabubuhay sa aking konting pangkabuhayan sa pagkikater, pagbibusiness ng mga pagkain. Kaya tara samahan niyo ako. Dito na part na ito ay akin ang namarinate ang aming mga manok na piprituhin na gawin naming fried chicken. Kaya dito namin nilalagay sa malaking palanggana dahil marami naman talaga ang aming lulutuin. Kaya't habang iba ay hinihiwa pa lang, meron na kami ibang nahain. Habang niluluto na namin ang ibang putahe, naghiwa naman kami ng sagol sa aming bami. Ito ang ginagawa namin pag magluto kami ng bami, hinihiwa namin ng kunti. Kaya ito na part na ito, ang aming beef stick ay malapit nang maluto. Kita ninyo yan, kumukulo-kulo pa siya, parang sa ulo niya na mainit ang ulo dahil sa kalit, kaya kumukulo. Ganito rin ang ating ulo, nagkulo-kulo din. So ito ang beef stick na aming lulutuin. Malapit na siyang maluto. Matigas pa lang siya ng kunti, kaya dagdagan pa natin ng apoy. At ito naman ang aming beef caldereta. Tagal namin sa apoy ng kunting apoy para siya lumalambot, dahil pag sobrang lambot siya, talagang napakasarap naman talaga kainin ang kaldereta. Hinukay-hukay ko pa yan para makita kung ano na ang kalagayan niya sa ilalim. At ito naman ang ating niluluto na fried chicken. Ang fried chicken na grabe sobra naman talaga ka-crispy dahil sa mainit na mantika. Dahil sa mantika na mainit, dito siya maluluto, lisudsab, ug dili maluto sa mantika. At ito na nga pala ang kunting naluto namin. At habang busy sa pagluluto, busy din kami sa pagsisit up ng table and chairs, plate at saka iba pa. At saka yung mga buffet, yung mga pagkain na iba naming gagamitin. Kita niyo yan, pinaghukot-hukot pa namin yung upuan para hindi siya tumatakas pag umupo ka. Ito, malapit na kaming matapos sa pagsisit up. Nakita niyo siya, nagre-ribbon pa siya ng upuan para magtiganda tingnan kung nilagyan mo siya ng kunting ribbon. Dito nga pala kami nagsisit up, malapit lang din sa amin. At ito na nga, nilagyan na namin ng plato, kutsara at iba pa, at nilagay na rin namin yung ibang mga pagkain sa kanilang mga misa. Kaya ang ginagawa namin, binibilisan na lang talaga namin dahil marapit nang dumating ang mga bisita. Kaya dito, nagmadali na kami na matapos ang sit-up para pagkatapos nito ay ready na. Dito nga pala ay nag-ready na kami. Malapit na talaga kami matapos. Kaya ito, nandun na din ang aming mga dessert station. Malapit na rin matapos. Kaya pagkain na lang ang kulang sa aming buffet station. Nakita nyo yan? Wala pang laman na pagkain. Ito nga pala, ready na talaga ang aming sit-up. Nandito na ang mga pagkain na pwede nang kainin. Ang mga dessert, nandyan na rin. Ang litson na lang ang hindi pa dumating. Ewan ko ba kung saan pa ang litson. Ito, pwede naman itong kainin kung wala tayong litson. Papakin na lang ang ating mga pagkain na iba. Kaya ito, ready na talaga. Nandito na ating mga pika-pika. Pwede na kayo kumain habang hindi pa dumating ang mga bisita. At sa dito, ang aking MC ay talagang napapakanta nila dahil sa ganda naman talaga ng kanyang boses. Kaya hindi mo akalain na siya ay marunong kumanta dahil siya ay nag-i-MC lang, pero ang hindi alam nila na singer pala talaga siya. So yun lang guys, bye bye.